nasa atin na linya ngayon ang Coast Guard spokesperson, please. Kasama nga po natin ang spokesperson ng PCG, si Captain Noemi Cayabyab. Ukol pa rin po sa diving operations na ginagawa po ng Coast Guard dyan po sa Taal Lake. Captain, magandang umaga po. Good morning, DJ Joshua at saka Manong Ted po at sa ating po mga taga-subaybay. Magandang umaga po. Thank you for being on the show po, Captain. As of today, as we speak po, ilang sako na po ang officially na nakuha po ng Coast Guard dyan po sa Taal Lake? Since day one po, we were able to retrieve a total of 5 sacks po. 5 sako na po. Tama po ba, Captain Noemi? Nagsimula po yung diving operations ninyo Friday, alas 8 ng umaga? Can you walk us through po dun sa pagsisimula po mismo at kung anong araw po mismo nakuha ito pong 5 sako at nasa isang area lamang po ba ito gaya po ng mga nababanggit sa balita sa Laurel, Batangas po dyan sa may Taal Lake? Yes, so DJ Chaga, nagsimula tayo noong July 10. So nagkaroon tayo ng site assessment, no? Select natin yung ating search area. And then nag-start tayo, yung day 1 po natin ng diving operation ay 11 July. So naka-recover po tayo ng 2 and sa day 0 during our site assessment ay nakakuha na po tayo ng 1. And then the following day, yung ating day 2, July 12, ay naka-recover po tayo ulit ng 2. So a total of 5 po. Yes. Ma'am, kanina kausap po namin, yun pong mga kasamahan din po ninyo dito po sa pagtulong naman sa pag-identify nito mga butong ito mula po sa NBI. Ang sinasabi nila, wala pa daw po na ito turn over sa kanila na mga buto. Sa panig po ng Coast Guard, ngayon po ba napag-uusapan na kung may timeline po ba tayo sa pag-turnover nitong mga na-recover na hindi pa tayo sigurado kung ano po yan para maumpisahan na po ito pong identification process? So lahat po na na-turn over po natin na mga suspicious material, suspicious subject. Again, hindi po namin alam kung ito po ay buto kasi ang challenge po sa ating mga diving operation ay talagang malabo. Halos nag-zero visibility po tayo sa ilalim ng lawa. And then maburak. So ang ginagawa po ng ating mga divers ay kinakapa po natin yung mga suspicious sacks sa ilalim. And then kung meron po silang na-identify, nilalagyan po natin ng barka yon. So may rope and then hanggang may floating device, may marker, and then that's the time that we inform the SOCO. So once we get a go signal from the lead agency and then the SOCO, that's the time po that we retrieve yung sako. And then nilalagay po natin yan sa fine mesh net just to preserve the integrity ng mga makukuha po natin. And once we reach the surface po, meron na pong SOCO na nakaantabay doon. And to ensure yung chain of custody po na makukuha natin mga possible evidences, itini-turn over po natin kaagad yan sa SOCO na present po doon sa area. So ganun po ang ating nagiging proseso. So sa ngayon po, nasa SOCO na po itong mga nakuha natin sa Taal at si SOCO po ang magto-turn over nito kay NBI. Ganun po ba ito, Captain? Hindi ko po masabi yung next phase po once we turn over the SOCO, to the SOCO, but usually po lahat po ng nati-turn over natin from the site, from the search area, we automatically and immediately turn over po sa SOCO po. Yun. So yung pala ho yun, parang masiguro po yung, kumbaga, integridad ng chain of custody kung tawagin po, Kapitan. Yes, tama po yan, Manong Ted. Sige po. So, ma'am, sa kahapon daw po, wala pong na-recover. We can imagine kung gaano nga ito ka-challenging. So ano po, kung mamarapati lang po ninyo, ano po ang magiging ngayon, galaw po ng ating mga divers para po sa pagpapalawak pa po ng area na kanila pong sisisirin? So sa search area po natin kahapon, Manong Ted, ay mag-extend lang po tayo pa kanan. Up to 10 to 20 meters. So we are using, ang ating technical divers is using po yung jack-based search po. So para mas maging masinsin po ang kanilang pagdadive given doon sa identified location na ipin-provide po sa atin. So ma'am, kasi po, di ba, ang mga divers nga usually naglalagay nga ng palatandaan yan, merong palutang and then may line sa ilalim. Yun hubang mga existing line na yun, din nila gagalawin para po in case magkaroon ng, alam nyo na, mga technical na mga usapin sa kaso nito, preserve na po yung mga markers?
That's the reason why, Manong Ted, no? Kaya tayo meron tayong SOCO. Again, this investigation po, ang buong operation po ng Philippine Coast Guard, this is a whole government approach po. So yung mga markings po, kaya po natin nilalagyan ng rope and then markings and then inaantay natin yung SOCO para makita rin po yung exact location ng pagkukuhaan. And then once na ma-recover po, no, automatic na binibigay natin. And then just to ensure yung search area natin, naglalagay po tayo ng mga buya dyan. So para ma-determine na tayo po ay nag-extend, no? Hanggang sa ma-cover na po natin na yung ibinigay na location po sa atin. So that is the intention po for our day-to-day operation. Yes, ma'am. Yes, ma'am. And then, ma'am, ito pong mga visuals po, no? Obligado po ang ating divers na kumuha ng video para din po maging bahagi po ng ebidensya kung sakasakali. Yes, tama po yan, Manong Ted. May kasama po silang video pagbaba po. Oo. And then, pagsangat, binibigay po yung location para maging parte po yun ng ebidensya or part of the investigation po. Yung makukuha nating location doon. Okay. Ma'am, yun pong Philippine Navy wala pa sa eksena? As of the moment, Manong Ted, wala pa po. So, the diving operation is purely operated po ng Philippine Coast Guard Technical Divers po natin. Yung pong equipment na sinasabi nga na parang underwater drone, wala pa kayong ginagamit ng ganun po, Kapitan? Manong Ted, inaasahan natin yung pagdating ng ating underwater remotely operated vehicle ngayong araw. That's coming from Navy or ito na po yung galing sa Japan, ma'am? Yan po ay pag-aari, Manong Ted, ng Philippine Coast Guard. Initially, yan po ay naka-installed sa isa sa mga malalaking barko po natin. So, ni-request po natin yan ngayong araw para makatulong po sa diving operations natin. Yun. So, meron pala ho tayo nito. Opo. And then, ma'am, I'm sure, bago nagsimula itong pagsisisid po ng ating mga expert divers na ito, nagkaroon na po ng briefing kahit papaano po talaga sa pangangalaga po sa ebidensya para walang maging butas dito kung sakasakali umabot na nga sa husgado. Yes, tama po yan, Manong Ted. Yung day zero po natin, kasabay po nung site assessment, andun po ang mga involved na mga ahensya. Pinag-usapan na po natin magiging proseso sa kabuuan po ng operasyon po natin. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Opo. And then, ma'am, kasi alam po naman natin itong mga divers na ito, meron lang silang takdang panahon kung kailan ka lang pwede mag-dive, no? Kasi alam nyo na, yung physical po ng mga ito actually reglamento ito sa mga divers, di ba? Yung araw lamang at haba ng oras mo sa pagsisid mo. Gaano karami ang ating divers, ma'am, na naghahalinhinan? As of now, we have a total of 49 divers. And tama po kayo, Manong Ted, topmost priority ng pamunuan ng Philippine Coast Guard is really yung safety and kalusugan ng ating technical divers. So meron din po tayong on board na hyperbaric doctors sa area. So every time po, before and after the diving operation, ay meron pong doktor na tumitingin para matiyak po yung kabuang health ng ating mga divers. Opo. Kayo ho ba may portable na decompression chamber dyan? Para hindi na isusugod sa ospital kung sakasakali po magka-problema yung diver? As of now, negative tayo dyan, Manong Ted. Pero as day zero, isa yan sa consideration na tinignan po ng Philippine Coast Guard kung gaano kalayo yung ospital in case na magkakaroon ng incident. And that's why we also stage our hyperbaric doctor just to ensure na every day ay makikita natin yung overall healthness po ng ating divers. Yes, ma'am. Yan talaga numero unong tanong dyan. Gaano kalayo yung pagtatakbuhan sa ospital kapag po nagkaroon ng problema, no? Opo, doon sa decompression po ng ating mga technical divers. May pahabol na pong tanong si Chacha. Ano po, Kapitan? Yes po. Opo. Captain, last time that we spoke, last week lang po yan, you said tama, 30 lang yung divers. Bakit po kinailangan dagdagan po ito, 49 na ngayon? At sa mga susunod pong araw po ba ng diving operations natin, inaasahan po ba na madadagdagan pa rin yung mga divers natin dyan? Yung paglaki po ng numero ng ating technical divers, kailangan po kasi sila maghalin. So, imagine natin, DJ, yung seated araw-araw na halos 50 to 70 feet. So, hindi kakayanin ng iilang divers ang araw-araw na operasyon. So, kaya naghahalininan sila pagdating sa diving operations natin. So, merong possibility na pwedeng madagdagan. So, as of now,
okay pa yung ating 49 divers. They are all well-equipped. And we are good. And pamunuan naman po ng Philippine Coast Guard, no, sa direktiba ng ating komandante na si Admiral Gaban, ay buo po ang suporta sa buong diving operations ng ating divers. Oo. Captain, kanina narinig ko rin po, tinanong ni Manong Ted yung tungkol po dun sa pag-handle po ng PCG. And I'm sure malawak naman po yung kaalaman nyo dyan para hindi po makontaminate ito pong mga, kung ano man yung mga makukuha natin po dyan ngayon. Pero Captain, yung picture na nakabukas and then inilagay po sa lupa, kanino pong desisyon yun? Is it from the Coast Guard or from SOCO? Lahat po ng ating, nabanggit ko nga po, yung ating lahat ng diving operations, retrieval operations, this is a whole of government approach. And may mga ahensya po na present po sa area po natin. So, etong huli rin po natin na pinalabas, no, na after po ma-retrieve, ay meron pong SOCO na present, properly labeled, and after turnover, they bring the suspicious materials sa SOCO staging area. So lahat po ng ating ginagawa ay meron pong presensya ng mga concerned agency. Oo. So ulitin ko lang po yung tanong, Captain. The decision to do that, is it from the Coast Guard, DOJ, or from SOCO? Is that the day zero? Yung pong paglagay po mismo dun sa lupa, kanino pong desisyon yun? Again, I cannot yung buong kabuuan niya na. Pero again, as I have mentioned, DJ Chacha, na yung ating operation ay merong presensya po ng buong ahensya na concerned po sa investigasyon na ito. Okay. Kumbaga, whole of government. Kumbaga, SOCO ang in charge diyan kasi dapat memorize na nila yan, no? Yung handling ng ganitong mga ebidensya kasi nga scene of the crime operatives ang tawag sa kanila. Okay, sige. So, Kapitan, salamat po sa inyong update. Kami po'y muli tatawag sa inyo para lang ho natin ma-report sa bayan ang ginagawa pong sakripisyo po ng ating mga kagawad para po sa paghahanap sa katotohanan dito po sa mga missing sabongeros na ito po, Kapitan. Yes po, maraming salamat po, Manong Ted. At ito lang po ang aming din pong magsasabi sa side po ng Philippine Coast Guard na asahan po ninyo ang tapat at patas po na operasyon ng Philippine Coast Guard. Ito po ay aming tulong na rin, hindi lamang po sa lead agency na naka-in charge po dito, pati na rin po sa mga pamilya. So gusto rin po namin mabigyan ng hustisya at katotohanan. Kaya po ang ating mga technical divers ay buhay rin pong nagkakandak araw-araw ng ating diving operations. Maraming salamat, Manong Ted. Yes, ma'am. Mabuhay po ang inyong hanay sa Philippine Coast Guard. Salamat po na marami. Thank you, si Coast Guard spokesperson Captain Noemi Cayabyab.